pagbabahagi sa paid broadcast. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa Black Timer lamang at hindi ibig sabihin na ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa, nagpupugay po sa inyong lahat. Palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Ngayong araw na ito, mga kababayan, Miyerkules ba? Merkules, 25. Ika-25 sa buwan ng Nobyembre taon 2020. Ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan, mga kababayan. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula. Patuloy po. Nagmamalaki anak na magsasaka magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po sa inyong lahat, si King Formaran. Samahan niyo po kami ngayong ika-6 ng umaga hanggang ika-7 dito sa stand-up balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. Good morning, paring Manolo Reo and Maring Rona Mijares Reo. Happy Fiesta. Happy Fiesta sa mga tagapagbilaw today. Subalit, hindi kagandahan. Yung pong naganap kahapong ika-5 ng hapon, medyo malungkot. Viva Santa Catalina, kapiyastahan po ngayon ng St. Catherine of Alexandria Parish Church. Pagbati po ng ating palatuntunan sa lahat ng ating mga kababayang pagbilawin. Siyempre mula po yan kay Congresswoman Helen Tan. Good morning. Bati natin si Vice Mayor Garcia. Yung ating kaibigan dyan, yung Vice Mayor. Sabi ko nga sa'yo kanina, medyo malungkot ang ating mga kababayan dyan sapagkat doon sa naganap na hindi inaasahan. Pero mukhang kahapon, sa initial report naman na nakakala po ng ating maliit na programa ay ligtas na ba? Oo, at Ang dati pong alkalde, Mayor Romar Portes, naganap po na pamamaril sa kanya. Dalawa yung unidentified na nanatili na suspect po ayon po sa kanilang Chief of Police ng Pagbilao Municipal Police Station, Police Major Reden Romasanta. Nung medyo nabalita ako doon sa kakilala ko magsasabong o tinatanong ako, Antimano tumawag agad daw kay Police Major Reden Romasanta at kay Police Lieutenant Colonel William Angway para kumpirmahin kung meron nga naganap na gano'n, which is totoo nga na nung ganap na ika-5 ng hapon, habang siya nakaupo sa harap ng bahay ng anak niya sa Barangay Bukal, dinaanan siya ng riding in tandem, yung back ride, inupakan siya, isang putok, and then napakabilis umalis. Antimano, dinalagad Siyempre, tatalilis ka agad yan sa si Mayor crime scene. Si Mayor Porte, ex-Mayor Porte, dinalagad sa MMG Hospital, and then later, dinala naman sa Taguig sa St. Luke's para dun operahan at medyo parang serious na ang konti kasi mukha yung tama sa mukha Isang tama ng bala ang natamo po ng kanyang mukha. Alam mo, nalulungkot ako sa tuwing nakakarinig ng mga report na sa mga ganyang klase ng edad ng ating kababayan, nakakaranas pa ng ganyang klase ng krimen. Ano? 73 na siya. Kung pwede nga lang siguro tayong makapamili ng paraan ng ating kung ano man, no, ay mas pipiliin natin yung pinakasimple lang, no. Although alam ko nakaligtas nga po at kagaya ng binanggit ko ang dating alkalde, marahil magpapasalamat po yung kanyang pamilya, at least safe na. Oo naman kasi as of kanina wala namang iba pang siyempre dahil siya ay nasa Maynila, hindi mo naman pwedeng abalahan yung pamilya sapagkat nagpapa-opera yun, kaya wala pa tayong Pero patuloy update po yung masusing investigasyon na ginagawa po ng ating kapulisan at natitiyak nating inatasan na rin yan ng ating Provincial Director, ang Chief of Police po ng Pagbilao PNP para yung manhunt operation ng mga magkakaratig na lugar na kung saan yung exit point nang pwede pong takbuhan ng suspect ay mabilis pong kumikilos na ang ating hanay ng mga otoridad. May CCTV naman yung bahay ng anak niya. Yun, ang pinakamainam. Kaya siguro later ay siyempre pinag-aaralan pa yan ng pulis. Marireview. Yung kasing gunman ay naka-short lang, tapos naka-jacket. Naka-short lang, naka-jacket. Siyempre, baka yan ay may siyempre dahil tayo ngayon may or naka-face mask. So hindi po madaling ma-identify kung at saka automatic yung mga ganyang gumagawa ng krimen nakasakay sa motorsiklo para mabilis pong makaalis doon sa lugar na pinangyarihan nga ng krimen. Kulay pula raw na motorsiklo, yung sinabi sa atin ni
Colonel Angway. Mm-mm. Mabuti at ako'y kahit abala sila kagabi ay napagbigyan tayo ng sa pagtawag ko sa dalawang opisyal na ito kay Colonel Angway, Major Reden. At salamat po ha sa mabilis na pagtugon ninyo sa akin sa aking pagtawag. Ano man ang kagabi. inyong mga nasa sa isip na maaari pong motibo, ang hintayin natin ay yung resulta po ng investigasyon na ginagawa ng ating PNP. May ingat kasi ang PNP. Kasi sabi ko nga kay Hepe Reden, Hepe, anong motibo? Siyempre wala pa kasi ina-identify pa nga natin yung suspect. Wala pa tayong makikitang motibo. May nakuha ba ng basyo ng walang- bala sa lugar ng pinangyarihan? Wala, hindi, kasi yung... Para ma-determine kung anong kalibre ng baril ang Hindi, yun ginamit? ang tinatanong ko kay Hepe, parang... Kasi pagka ganyan yung soko ang maghahanap niyan hindi naman niya pwedeng basta pakialaman ako sino. Of course, investigador din. Doon sa report, wala namang sinabi na may nakuhang basyo or islag. Most likely, yung islag ay baka nakabaon pa sa mukha ni Mayor. At yun yung Pareho? aalisin, yun yung operahin. Naku Baka po. ganun, ha? Kasi tinanong ko, may nakuha kayong islag? Wala raw. Pwede kasi yung islag, kung nag-through in through yung lumampas, Oh. maaring napatapong kung saan, nasipa-sipa Dahil- mo, nawala na. Pwede rin ganun yun. Oo. Pwede rin naroon pa sa mukha niya, hindi natin masabi ng pwede rin ganun. So, hintayin natin yung progress pa Oo. ng report na gagawin po ng ating PNP at sana'y meron ng magkaroon ng update ngayong buong maghapon. Pero yung kanina, di ba, nakinig naman natin kay Mamanida, ay kausap niya si Heper Reden, wala namang sinasabi pang kung ano na Oo. progress report, basta still yung manhunt Mm. at saka yung pag-aaral doon sa CCTV ay nakatakdang gawin na at ginagawa na ni At Heper alam Reden. kong marami sa atin ang nag-aantay ng, syempre kahit hindi naman kakilalang kakilala, yung mga lalo't higit yung mga kaibigan nag-aalala, gustong matukoy kung sino po yung, bagamat alam kong medyo matagal yan, no? Bago natin malaman kung sino yung, mahuli man yung suspect, yung malaman kung sino yung nasa likod ng pag-utos ng nasabing pamamaril, ay maghihintay tayo ng matagal na panahon. Tinanong ko kagabi si Police Major Reden Romasanta kako, Sir, Hepe, may nasabi ba sa iyo, initially yung pamilya, kung may death threat si ex-mayor Romar Portes? Sabi daw nung anak, wala naman po, wala ho namang death threat ditong mga nakaraang araw or kasalukuyan, wala daw namang Nakatatlong ganun. termino yan, na alkalde ng Pagbilao. Tapos yung asawa niya. And then, itong anak na, patatlong yung termino na ngayon. present mayor. Si Mayor Sherry Palikpik. Ann Palikpik. Portes Palikpik. Alam mo, kung numisan lamang siguro. Baka Siyempre, hindi mawawala dito siguro yung anggulo ng politika. Isa sa titingnan. Well, tinanong Isa ko lang. yan. Tinanong No? ko yan. Pero titingnan din siguro. Baka may mga personal na kaalitan o anuman na Tinanong ko si- makakatulong sa investigasyon. Tinanong ko siya, si Major Reden. Siyempre, hindi niya sasagutin yon dahil wala pa nga. Ongoing Wala pa. Oo. Oo. Mahirap naman sila magsabi na kung ano lang, na wala Correct. silang basehan. So, ang isa ko pang tanong sa kanya, dahil ikaw naman ang happy dyan, ano bang balita mo? Kakandidato ba si ex-mayor Portes? Sabi niya, hindi ko pa rin niya alam. Hindi ko pa masagot yung tanong mo yan. Ilan sapagkat, taon si dating mayor? 73. 73. Yun yung nakalagay sa report ni Colonel Angway, yung pinadala sa atin. Yung isinumite kay Yung nasa PB, journal. Nasa journal, yung official, parang official report ng Blatter Pangbilao ang NPS. tawag dyan nung una, no? Ng ating mga kababayan. So, kung ano yung nakalagay doon, ay yun talaga yung Ay, nangyari. isipin mo naman, piyesta ngayon, di ba? Oo 25 nga. November, At kapistahan ng Pangbilao. nakita ko sa Facebook Live ng St. Catherine sa Pagbilao nagkaroon ng motorcade at ngayon ongoing yung kanilang mass, maaaring kabilang yan doon sa kanilang pangunahing pinagdarasal ang kaligtasan po ng kanilang dating alkalde. Sa lahat ng mga lugar sa ating bansa, nagdiriwang po ng kapistahan ni St. Catherine, Happy Fiesta. Oo, bagamat piyesta nga, yan yung magiging laman ng mga usap-usap. Kasi hapon na nangyari. Yung iba, ngayon palang malalaman. Dahil may mga radio naman sa Facebook na naglabasan ng report na ganyan, na pag-usapan na, pero hindi may iwasan yan dahil kapistahan. Sa parte ni Mayora, ni Mayor Palikpik, Dapat pala siguro malungkot siya. kung ikaw ay dating nanungkulan sa ating pamahalaan, anumang posisyon, ay lagi ka rin naka-alerto kahit wala ka na sa gobyerno. Oo, kasi hindi mo alam kung, Oo. kung ibig sabihin, anong maring motibo nung gumawa. Hindi, sa bagay tayo nag-speculate lang, ha?
tinatanong pare-pares natin. tayo naghihintay nga. Oo. Kagaya ng binanggit ko, hintayin natin yung penal na magiging resulta po ng investigasyon bago tayo magpakalat ng impormasyon na hinala lang o kuro-kuro lang natin na baka gawa nito o ito yung dahilan kaya po na binaril ang dating alkalde. Ano yun frustrated murder ang kaso no, kung mahuli yung mga salarin. Yun eh. Buti walang Frustrated masyadong murder. tao doon sa lugar. Na Walang masyadong... Actually, nung barilin siya, Oh, yung kanyang anak ay medyo nado sa loob-loob ng tindahan. May mga tindahan kasi para mini grocery yata, may mga bigas-bigas. sa Barangay Bukal yan. Barangay Bukal. Pero ang bahay ni ex-mayor sa Ikirin, Barangay Ikirin. So, ang sabi ko kay Hepe, bakit Hepe naroon si ex-mayor Fortes? Madalas dumadalaw doon sa anak na babae. Ganyan naman tayong mga magulang, no? Bumabalik at tinitingnan natin yung Ngayon, kalagayan ng ating mga si- anak. Kaya doon tinempuhan. Oo, naroon parang nakaupo lang doon sa harapan ng tindahan. Alam mo na, yung tindahan may mga bangko-bangko. Oh, kampante. Oo, ngayon sabi ko, may security ba si ex-mayor? Sabi ni Hepe, medyo wala namang security. Sino ang kasama lang? Yung caregiver na dahil may sakit babae yata, siya. medyo may kaunting karamdaman si Okay. mayor. Siyempre, may parang may nurse na, hindi ko alam kung nurse yun, basta caregiver, nagkataong nasa loob. So, nung pumutok, nakarig sila ng putok, di antimano yung labasan, siyempre, papalayo na yung suspect dahil yung pag ganyan, mabilis yan eh, seconds lang yan. Pagka tigil mo, sabay bunot, pak, seconds Oo lang yan. Seconds lang ang bilis niyan, hindi yan pwede maka-isang minuto. Pero may binabanggit ka, sa una kasing report na lumabas, isa lang yung suspect. Kanina sa Dalawa. interview, dalawa. Dalawa kasi yung riding in tandem suspect. eh. Okay. Lagi Isa yung namang- namutok. Yung backride ang namutok, yung naka-short. Okay. Naka-short, Accessory yung naka-jacket. isa. Hindi, Suspect na rin Hindi, bang- para yung prime suspect parehas yan. Kahit na isa lang ang namutok, para yung principal suspect yon pagka... Ganun pala yun, no? Isang ano mo, ang tawag dito, kayong dalawa ay Yung isang nakumit kasalanan na nyo. crime. Kahit yung isang namutok, isang kasalanan Huwag mo ninyo akong dalawa. pagdadrive-in, ha? Di ba? So, Madadamay pa. Antimano naglagay agad sa mga exit ang Hepe. Automatic Sa bawat, yan. Automatic pero alam mo yan, Sa mga checkpoints, maglalagay yan. Popostihan yan. kahit maglagay ka ng mga exit, Ay, usually, hindi naman ma-determine doon lahat ng dadaan na nakamotor. Hindi, usually alam mo kung bakit Oh. na talaga mahirap mong mahuli yan sa mga exit. Pwede kasi itong transfer yan ng yan. ibang vehicle, no? Pwedeng, Kung ako naman ang gagawa lumipat. ng krimen, hindi sa tinuturuan ko po yung mga nakikinig sa ating may mga binabalak na hindi maganda, gagamit talaga ako ng single na sasakyan and then transfer lilipat. ako to another vehicle. Yun yung mga estratehiya. Alam naman ito ng ating PNP Oo, members. kaya ganon. So, maaring ganon, pero hindi rin natin alam na alam. Pero Maaaring walang nahuli eh. may bahay na tinuluyan. Pwedeng ganon. Napansamantalang doon muna mag-stay. Yes. Tapos yung motorsiklo, edi kakalas-kalasin. Naalala mo yung Alin? suspect doon sa krimeng gumawa sa anak ni Mayor Marcelo Galleta? Nagkunya rin na Oo, magaling yun. nagpalit ng damit, di ba? Yung pulis. Yung pulis naman yun, yung At dalawang pinalabas na ng hold up. Oo, nang hold up yung anak ni Mayor Galleta. At saka yung kasama security rin. Di ba? Magaling din yung naisip nung Hepe. Sapagkat alam mo yung Hepe yun na nakatangkal ngayon, veteranong pulis yun. Pulis Oo. Manila yun eh. Yan yung sinasabi ko na maraming possibilities na pwedeng gawin ng suspect Oo. after po na makumit yung crime. Doon nga sa news kagabi, kita mo yung naka-riding in tandem kakutsaba pa ang local police doon sa Manila Ganon? Yung sa GMA7 kagabi, may pulis pang nasa serbisyo na kakutsaba. Naku, lagot kay General Sinas yan. Pero alam mo, usually yung mga na-involved naman dyan ay mga ex, mga natanggal sa serbisyo. Mga dati, Mga ganon. ha? Pero, na aktibo. pero itong umupak na ito ay wala pang identity. Hindi pa ma-identified masyado. Sa ng mga ating pulis nating mga natutulog investigador. pa, bangon na kayo, ha? Sabi ni General Sinas, kailangan nating mag-ehersisyo. Yung heavy gut nila. Talagang, ito namang programa na ng mga dati nating Chief PNP, yung pag-ehersisyo Oo ng naman, ating panahon pulis. Paniping Lacson yan Kapag pulis kaya. At para kahapon, makapag-exercise. medyo naiyon tayo ng kaunting balita. Malaman ko hapon galing pala yun itong ating bagong Regional Director si Police Brigadier General Filipe.
Natividad. Yan, Automatic nag-visit. naman yan kung nagkakaroon po ng palitan sa mga regional command natin, police command, office, headquarters, ay iikot talaga yan sa lahat ng mga PPO sa bawat rehiyon na kanilang nasasakupan. Una, pagbisita. Pangalawa, magbili na rin ng ilang mga paalaala sa ayon po sa kanyang pamamahala. Alam mo, since dahil kahapon din nandiyan ng RD, of course, naka-alert ang lahat ng MPS, Oo. police station. At saka naman, may nangyaring ganito. Ano ba yan? Pasalubong? Ay, hindi ko masabi, pero alam mo, marami ng ganyan pangyayari. Noong panahon, Bakit ba may ginagawa yan yung tinetes? Hindi, para ang pulis ay nakapokus doon sa bisita. Para hindi agad makaresponde, hindi ibig sabihin, Hindi, ibig ko sabihin, alam nung nasa likod ng krimen, nung gumawa at nung nag-utos na may paparating na bisita? pwede. Hindi ko sinisigurado, pero pwede yun. Pwede yun. Kasi alam mo kung bakit maraming Kung may president. connection, nagko-connect doon sa grupo ng gagawa ng krimen at sa hanay ng authorities natin. Ay, Pwedeng mangyari yan. Pero hindi naman lahat nagkakaroon ng access sa Oo nga. PNP. Pero tinan mo, Oh. bibigyan kita ng isang sample. Sige. 2009 ba yun? Or, no. Medyo bago-bago. Hindi, isang sample lang dyan, maganda ha. Makabata pa ako niyan Hindi, eh. mga year 1999, kung di ako nagkakamali, Naku po. ang dating provincial director, Colonel Sebastian. High school pa ako niyan. Oh, hindi na yun, nasa media ka na eh. Pinabahaba ng gusto, ano? Oh. Si Colonel Sebastian ay lalabas ng kanyang bahay at... Pero hindi ko na siya inabot. hindi mo na inabot. Hindi ko na Lalabas po siya ng- inabot ang binabanggit mo na opisyal. dating provincial commander yun. Okay. Lalabas siya ng bahay at maglalaro yata ng tennis. Retired na siya at that time. Provincial director yan dati. Hindi, dati. Retired na siya. Oo, okay. Paglabas niya ng bahay, may 4 na kalalaki. Naka-tricycle pa nga. Inupakan siya. Pung. Ngayon, of course, ang pulis natin ay nakapokus na naman sa provincial command dahil parating ang bagong provincial director ng panahon yun. Si Ike Galang, kung di ako nagkakamali, ang uupong bagong provincial commander. Si Colonel Ike Galang ng panahon yun. Okay. So, ang mga pulis natin nakapokus doon, chinempuhan. Naka-alerto. Naka-alerto ang mga MPS dahil parating ang RD at iuupo ang panibagong provincial commander. Ngayon, yung suspect doon kay Colonel Sebastian ay mga pogi. Kaya nauunawaan ko na ngayon mga kaubayan kung bakit kagaya ng binabanggit po ng ating kasama dito sa ating palatuntunan kapag ka merong mga higher officials, mga parating po dito sa halimbawa sa lungsod ng Lucena o sa alinmang bahagi ng ating lalawigan, wala ng announcement. Sila na lang ang nakakaalam, yung mga nasa loob na lang ng PNP alam mo, natin. hindi lang yung kinikwento kong yan. Marami na, sa panahon tayo nasa ganitong hanap buhay na marami na tayong nalamang, ay kagaya nun, bagong upong Solcom Commander, inupakan naman yung isang munisipyo, nagpa-flag raising ceremony, yung island towns, nagpa-flag ceremony, nakatunggo lahat ng tao, nagdadasal, sabay pasok ng mga NPA. Pasalubong nga Diba? ata Pasalubog yan. na sa dating upong Or Solcom else Commander. naman, kung galit ka dun sa chief of police o kung sino mang in charge ng security dun sa isang area para ma-relieve siya, upakan mo rin. Actually, alam mo, kung minsan, based doon sa ating mga naranasan, yung taong gagawa ng krimen sa mga panahon yun, ay may information about kung nasa ng mga pulis. Isang example na naman, nung 2008, bago pasukin ng mga NPA yung provincial jail, 2008 yan, alam nila na ang jail guard ay nasa seminar sa Manila ang karamihan. Oh, may insider. Oo, alam nila. So, pinasok nila, na-disarmahan yung ilang pirasong provincial guard. Kung at merong mga nailabas yung mangyayari NPA. din na pagdala ng ayuda sa mga rescue relief operations ang PNP, either the army, nagkakaroon din ng harassment dyan o encounter sa pagitan ng mga miyembro ng New People's Army kasi alam nilang dadaan din. Taka ka nga, ba't may info na dadaan? Kasi alam mo, Matinik din, lalo matindi rin yung kanilang lalo intelligence yung, network, ha? member ng CPP-NPA, Oo. may mga intelligence, ano rin yan, May operatiba. asset. Oo, may mga tao din sila nga nagtitik-tik sa tao ng gobyerno. Oo. Kaya alam nilang dadaan. Kagaya nga nun, yung sa provincial jail na yon, napasok, alam na kukunti lang ang personnel doon dahil nasa Manila yung Marami mga provincial nakitang guard. lapses doon, ha, na hindi Marami. ginagawa ng provincial jail natin na SOP dapat na kanilang mga procedure or protocols na pinasusunod doon. Halimbawa, during merong mga visitor, bago makapasok yan, dapat dadaan yan. Pag minsan, pagka over-familiar na, lampas lang ng lampas Nung kasi PG pa, yung provincial guard But pa. now, nasa ilalim na hindi sila na ng pwede yun. management ng Bureau of Jail and Management. PJMP. Oo, hindi na pwede. Alam mo kung anong isang nag-trigger doon kung bakit nalaman ng NPA na
ang natirang personnel lang do sa provincial jail ay ilang piraso. Alam mo kung bakit? Ano? Ang kalukuhan ng kung sino man nakapwesto nun. Mm. Yung isa dong suspected na nakakulong Mm. na magaling sa computer. Oo. Ay pinakisuyuan, paki-type mo nga itong mga ganito. Magaling sa computer isang NPA. na-open. Hindi, Yung inutusan siya na files. paki-print mo nga ito, paki-type mo nga ito Oo. kasi marunong sa computer. Yun namang jail guard ay hindi marunong. Mm-mm. Ay, since familiar ng NPA doon, matagal na nakaditin ay di pinakasuyat, nakakaintindi sa computer. Tinipa. Nakita niya, yung tinitipa niya, Oo. may schedule yung mga jail guard pa Manila para sa seminar. Ay, dapat hindi di na-monitor nagtitiwala. na, ha? So doon nag-trigger yun. Marami palang mawawalan jail guard. Itinimbre sa kakamping CPP. Naku po. Kaya inupakan ng raid ng panahon yun. Mm-mm. Ay, pagpasok doon ng mga NPA yung mga provincial guard ng panahon yun, Mm-mm. ay hindi pa tinututukan, binibigay ng baril Yung handgun, iniaabot na So, Natakot. dapat, pag trabaho nyo lang. Ngayon, dahil nasa Huwag nating BGMP na, i-delegate, lalo na Oo. sa mga PDL. ayun na nga yung mga lapses ng mga panahon. Maraming kasing lapses or maraming bulilyasuhan. Maraming hindi tama doon sa mga Kasi panahon. nagiging practice. Yan, no. Nagiging practice na nakakalimot na doon sa mga dapat na sila lang yung nakakaalam. Yun na nga na pagpasok ng Cebu, kita mo naman nakakapasok Ang dami ng Cebu. talagang. So, Diba? ngayon, medyo na iba naman. Ay, nung panahon sa mga panahon BGMP, lalo medyo ngayon malaki na bago. nasa gitna tayo ng pandemya ay totally no visitors allowed. Oo, kaya hindi rin sila makapagpalusot. Correct. Kung may anumang tawag din anumang kontrabando. Ay wala na kaya Ay- talagang siyabong nakakapasok dyan. Ay, as per report, itong mga nakaraang buwan, lalo na mag-lockdown, wala namang report na ang BGMP ay nakahuli. Kasi ang timanyo, kung meron, ay nire-report din nila yan. At ako lamang ay nakaka-access ako sa mga yan, kaya malalaman ko kung meron, so far, wala Sana naman. naman, kasi yan yung lugar na nire-reforma nga natin Yung mga taong nagkakamali, nire-reform natin yung mga nakakagawa ng kasalanan. But of course, hindi lahat ng nasa loob niyan ay nakagawa ng krimen. Oo, pero pero- mga pero napagbintangan alam mo- lang, nasa process pa ng masusing paglilitis, kaya hindi lahat natin dapat nahuhusgahan. Pero alam mo sa isang kulungan, Mm. maski anong higpit, Mm-mm. sa dalaw, May paraan. may para makakapagpalusot. Tama Alam mo naman kung sino yan. yung Kahit naman nagpapalusot? sa loob ng tahanan, may paraan din Alam mo kung sino yung nagpapalusot, kaya may nakapasok na kontrabando, yung mismong gwardiya. Nagkakaroon sila ng reshuffle. Para hindi rin mapamilyar yung mga dalaw doon sa bawat bantay kada araw. Hindi, tinan mo sa Bucor. Mm. Di ba sa Bucor, bakit nakakapasok ang mga cellphone, telebisyon, lalaki nun? Ang laki nun, ang hirap itago. Bakit nakakapasok ang yung parang mini swimming pool? Ay, ibang usapan na yun. Bakit nakakapasok? Ay, di kagagawa ng mga gwardiya. Ibang usapan na yan. Kaya nga, even cellphone na lang tayo. Bawal na bawal ang cellphone sa mga inmates, sa detainee. Anong tawag nila ngayon? Hindi na detain ang tawag nila. Persons deprived of liberty, PDL po, PDL, mga kabayan. Address So, na natin sa mga inmates. Itong cellphone, paano ito nakakapasok? Di dala ng gwardiya at ibebenta rin sa mayamang preso. Yun ang Iba naman kasi yung nabisto. kalakaran sa Bucor kumpara dito sa lokalidad natin. Mas Medyo- matindi doon oo. kumpara dito. Kasi Pero kahit dito, pag anong- gumawa ka, pwede ka naman talagang isumbong ng direkta. Ay, Ang dun bilis eh, naman dun dahil sa naman. telepono lang. Since yung nakaupo ngayon na director ay BGM pa rin dati, talaga may nakakalusot pa rin. Kaya nga lagi sila nakakahuli Naku, matindi talaga architect nagpapasok Amori niya na mismo Colintan, mga ano? gwardiya ang katiyap. Gwardiya ang katiyap. Sinabi naman niya ni nung director ng Bucor Yung mismong gwardiya nagbebenta sa mga may kayang detainee na So, pinagkakakitaan ng pinagkakakitaan. gwardiya? Di pa panagutin hindi natin maubos. yung gwardiya? Ay, marami nang tinagal na gwardiya noong pa. Mauubos marami na, ang no? guard kapag yan ang ating sinentro ng kung bakit halimbawa para mapigilan yung mga nangyayari sa loob ng selda. Kaya naman kita mo yung si Bantag, Si General. na Director General Bantag, talagang napakahigpit. Pero kahit anong higpit Very niya, strict ha? I mean, nakakalusot pa rin. Kaya nga, twice a month, nag-ground sila. Labas muna kayo sa selda. Kita mo, kawala na Gaano yung ba cellphone. kadalas ginagawa yan Operation Greyhound? Minsan once a month, minsan ay twice a month. Depende sa sinusurprise nila Kasi baka ma-pattern ka kung buwan-buwan Baka ma-pattern ka. Kaya minsan surprise na lang yan. Bigla na lang dadating order. Greyhound, labas kayo sa kulungan lahat. So, kawala-wala niya. Itong basic na kailangan lagi ng mga nakakulong. Then, shabu. May nakukuha pa rin shabu. At malaking amount ng pera. Kasi pag ikaw ay nakakulong, ang pwede mo lang i-process na pera ay may certain amount.
Hindi ka pwede mag-possess ng 10,000, Hindi mo 20,000. naman kasi kakailanganin ng malaking pera sa loob ng Ay, kaya nga. tindahan. Kaya nga Kaya lang binabawal. siguro, hahawak po ng pera yung iba. Parang halimbawa, kung may pumasok na shabu, makakabili siya, Kaya makakapagbisyo. pinagbabawal ang mag-possess ka ng more than 2,000 pesos. Sa atin sa BJMP dito, kinakala ko ikaw ay detainee. O PDL, 2,000 lang ang pera mo sa bulsa. Hindi Kasi ka pwede wala ka magpasok. naman bibilin ultimong detergent bar dahil napakarami Hindi ng naman, mga hindi naman. sectors natin na dadala Oo, ng pero tulong. hindi. Kasi ang PDL, bumibili ng sabon panlaba, Oo, shampoo panligo. lalo na yung mga walang relative na Oo, na dumadalaw sa kanila. Pero may mga nakikita tayong mga sectors nga na nagdadala ng tulong. Yung Rotary Club of Metro Lucena. Pero alam mo, hindi naman yun. Lucena Circle. Hindi yung sasapat sa medyo mahabang panahon. At yung dami ng nakatangkal. Doon kasi sa BJP, meron na rin parang kooperatiba. Abo? Pwede ka na doon na bumili. At hindi pinagkikitaan ng preso ng mga BJP doon. Yun talagang pambenta lang sa kanila para din sa kasi may mga personal na pangangailangan ng isang nakakulong tulad nga ng mga shampoo, sabon, panlaba. Hindi naman niya sagot ng gobyerno. Mamaya pag-uusapan pa natin po ang kabuuan ng ating mga nakataglang pag-uusapan ngayong araw na ito. Palatuntunang stand up, balikatan para sa Sulong Quezon. Huwag po kayong aalis, babalik kami makalipas po ang ilan nating mga patalastas. Noong 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Domingo Veterinary Clinic and Grooming Center, Pearl Street, West Employees Village, Lucena City. Cellphone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganibang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center, mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas na abot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with ambubag pag grabe ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente. DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis na serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon.
1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Patuloy na tayo sa ating pagtalakay mga kababayan sa mga bagong kabubukas po ng inyong Transistor Radio. Patuloy nyo kami sinasamahan, pinakikinggan, pinapanood dito sa palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Sa ngalan po ni Congresswoman Helen Tan, kami pa rin po ang inyong nakakabalitaan hanggang ikapito ng umagang ito. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, ang inyong lingkod, si Celine Tutor. Si King Pormaran po, samahan niyo pa kami sa natitirang kalahating oras dito sa broadcast sa Channel 6. Si Brigadier General Felipe Natividad pala, yung bagong RDA, nung pagpunta sa Provincial Command, nag-award pa sa ilang mga opisyalis at sa yung mga non-officers, yung mga PNCO. Ba maganda yan Nagbigay para siya ng mas award. maging inspirado ang ating pang-boost ng mga moral. men and women ng ating Quezon Police Provincial Office. Lalo tigit, alam kong sasabak sa mas matitinding gawain yung mga yan dahil papasok tayo sa panahon ng pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Amoy tawag dito, of course, yung SOP, yung talk to men, ginagawa yan ng ating bagong RD pag first visit niya. Kasi kahapon. nagbibigay ng mga policies, guidelines. Guidance, ganyan. Oo. Alam mo ang ating kapulisan sa buong lalawigan ay meron tayong 1,600, more than 1,600 strong Kulang policemen, yan. Kaya nga yung kung tutusin. panawagan po ng ating PNP, suportahan natin sila sa kanilang mga campaigns and programs mga kababayan para ma-attain natin yung totally peace and order situation, makamit natin sa kabuuan po ng ating lalawigan. Kaya lang, alam mo yung sayang, medyo hindi tayo kilala ng bagong PIO medyo mahina-hina itong bagong PIO ng Provincial Command ng PPO dahil yung pala parang ang alam ko parang may utos na mangumbidahan ng mga Sino ang mamamayan. PIO ngayon? Hindi ko nga actually siya kilala, personal, hindi ko rin tanda ng pangalan niya. Parang medyo mahinahin natin, hindi ganun kabibo. Nakalimutan lang siguro. Or else, hindi niya kilala kung sinong kukumbidahin niya. Kasi malaking okasyon O yung dapat, tutusin. kapag bago ka sa assignment mo, inaalam mo kung ano yung trabaho mo unang-una. Second, sino yung mga makakapartner mo? Ay, kaya nga. Kaya sabi ko, baka medyo mahinahin itong nailagay ni PD na ito. Di naman siguro. Na pulis, ha? Bigyan natin ng pagkakataon. Mas mahaba pa hindi. naman. Hindi lang naman kahapon yung event ng PNP. Matagal lang inilagay yung PIO, hindi nga natin namimiti. Bakit? Talaga? Matagal lang inilagay ni PD. Audi Madrid Yung yung Southern PIO. Luzon Command, kapag ka naglalagay ng bagong PIO nila, automatic nakikipag-coordinate yan with the local media. Alam mo dyan, sa totoo lang, pag gusto ko ng information pag-bisa, kausapin ko lang yung masipag na sekretary ni PD, si SPO3 Agnes Ilardo. Si Ma'am Agnes. Alam ko na, hindi ko na kailangan Good morning, kung Ma'am. sino PIO yung nariyan. Sayang, nadaluhan sana ng mga kasama. Kasi si RD, maraming ginawa kahapon. Nag-visit sa Comsolcom. Okay. Nag-visit sa mama dyan. Nag-visit dyan kahapon. Tapos? At nagpunta rin sa NBI. O, isipin mo, ha? Ibig ko sabihin, Nag-courtesy call. ibig ko sabihin yan ay regional director ng buong Calabarzon. Isipin Rehiyon. mong, ang namit lamang na media ay dadalwa. Isipin mong hindi in-inform ng PIO. Baka dalawa lang yung magbalita ng maganda pagdating sa PNP. Hindi nga, ako nga, hindi ko nga namit. In-inform naman natin ang mga manunod natin na nag-visit si... Baka wala pa siyang contact numbers. Sino yung bagong Oo. PIO? Yun ang kahinaan niya kung hindi niya makukuha ang contact number. Actually, hindi ko siya kilala. Kung di ako nagkakamali ay babae. Babae yung PIO. Noong pa yan inilagay. Okay. May COVID pa, nasa panahon pa tayong naipisto na. Pwede Kaya niyo sabi pong ko, gamitin na instrumento ang ating palatuntunan. I-text niyo lang po o kaya po naman ay ipadala po via messenger. Gagamitin po natin yan lalo tigit para po sa welfare ng publiko. Mabuti na lang, alam mo, masipag itong si
Deputy Provincial Director for Admin. Para na rin itong Provincial Director. DPDA. DPDA ha. Para na rin itong PD. Ay, syempre, alam Si mo, Colonel Angway. kanino na-train si Colonel Angway sa napakahusay Kay na Rancel. Provincial Director ngayon ng Nueva Vizcaya. Good Oo. morning, Police Colonel At isa Rancer pa, Ibasco. magkababayan yan. Kay Sir Allen Rayco. Di ba, Oo. mga magkakaibigan niya mga yan, magkakatropa kumbaga. Kaya yung karakter ng isang tao, na-adapt mo. Kaya nga, oo. Kaya nga, ibig sabihin, kung aalis na si Colonel Madrideo, pwede sana si Colonel Angway. Para mo naman pinaalis ng Hindi, opisyal. gusto na niyang umalis kasi gusto niyang ma-promote kasi hindi siya ma-promote. Baka madili yung pag-general niya. Oo. Kaya inaantay ko nga yung pag-alis niya para maging general siya. Balita ko lilipat doon sa NCRPO at kabrad dyan sa taugama ni Danawe, ni General Danawe. Siyempre, alam mo yung magkakabrad, nagtutulungan yan balita ko yung mag-a-apply yan doon sa NCRPO para yung TO. Ha? Gusto ko na nga umalis si PD. Para pag nagkita kami, general na siya. Yun. Parang si Eric Armamento. Kaya lang, sana kung mailalagay nga si Colonel Angway, total yung batch ni na Colonel Angway, ni na Pero sa Brian ganyan, Laneta, hindi pwede ka na. naman nakakasigurado na yung deputy mo ang kasunod na Ay, tataas. hindi nga, pero ibig sabihin, Naiiba po ang balasa ng baraha, Hindi, kumbaga. baka at least hindi, kung Pero gawing pwede IC. na. For Pwede. the meantime, Pwede. habang waiting ka doon sa talagang itatalaga. Actually, marami ang na binabanggit ganyan. ko, maraming pwedeng posibilidad na mangyari. Kasi kung gagawing, at least, halimbawa, si Colonel Angway, si William Angway. Very familiar. O, ginawang OIC, kahit isang taong mahigit, okay na yun. OIC, isang taon? Oo, mahigit. Okay, Wow. Colonel Angway, bago maging regular na maging PD. Sana Okay. panalangin ko yun sapagkat mabait itong official ito. Kahit tulog, pagtawag ko, saan ka nakakita ng kernel na ginigising ng media? Saan ka nakakita Pero nun? ang ating mga officials or hindi man ng PNP, dapat 24/7 ang kanilang telepono. Hindi, actually, alam mo. Oo nga, pero... Yung meron tayong si Lieutenant Colonel Bong Albacea ng Lucena PNP, yung iba, ang numero ng station ang binibigay, siya, personal number niya. Oo, May hindi. mga pulis tayong ganyan. At hindi tinitingnan o sinisino yung tumatawag. Automatic, pag nag-ring yan, angat, lagi sa tenga. Hindi, kasi nga alam mo, minsan kung ang kernel ay natutulog na, at may karapatan din namang matulog yan. Kahit Magpahinga. na. Yan yung sinasabi natin, kahit doktor, nurse, basta public servant ka, kahit mga nasa LGU natin, 24/7 dapat nagtatrabaho ka, naglilingkod sa tao. Hindi. Inaantok ka. Minsan nga, yung PNP natin, mga soldiers natin, sa panahon ng kalamidad, pwede nang unahin ang pamilya, pero sila nasa assignment nila. Oo, pero alam mo, ang totoo niyan, lalo kung napagod dyan, galing sa pag-visit, pues, may pagkakataong makakatulog ka talaga, miski alas 10 na ng gabi. Pero makakatulog ka kung talaga. magkaroon ng bulilyaso, pagbibigyan kita sa binabanggit mo, yung natutulog ka nakatwiran, hindi naman uobra yan. Hindi, ang sinasabi ko natutulog ay si Colonel Ongay, halimbawa, kasi Okay. siya na may nasa office. Ang binabanggit ko, kung Hindi, nagkaroon ng hindi bulilyaso pwede. at natutulog yan, hindi pwede yung katwiran mong napagod ako eh. Ay, hindi talaga. Kaya kailangan, be sure, lagi kang gising. Kaya nga ang sabi ko, Oh. si Colonel Angway ay Deputy Provincial Director for Admin. Of course, office ang trabaho niyan, field drain. Pero, ibig sabihin, halimbawa, siya tulog na sa gabi. Pagtawag ko, gigising yan. Padre, ano yung atin? Same ni Bong Kasi Albacea. baka ang tumatawag sa'yo, superior mo. Sige, matulog ka pa. kaya nga, Oo, kaya bago nga. ka matulog, makatulog, 43 minuto na makalipas mo, 6 ng umaga. Bigyan daan ko lang ito, baka maraming interesado sa mga nanonood sa atin sa umagang ito, sa mga nakikinig. Meron palang schedule ng RFID sa bahagi ng Pacific Mall. Meron nga, meron daw. Hindi ko lang alam kung Baka ano makatulong pwede. po sa inyo yung schedule po ng free registration. Meron po mga kaubayan and distribution of RFID to go enrollment forms. Ang distribution po November 27, araw po ng Biyernes, alas 10 po ng umaga, 10 a.m. onwards, 200 slots only. Aba, parang yung So, sa paunahan kabila. to. Oo. November, pero wag kayong mag-alala sa hindi po makakakuha ng November 27, kinabukasan po, November 28, araw po naman ng Sabado, alas 10 din ng umaga, pataas, ay 150 slots naman. And November 29, sa kabuuan po, 3 araw na ito, araw po ng Linggo, alas 10 din ng umaga, pataas, 150 slots. In total of 300 plus 200, 500 Aba, marami, slots. Mas marami po ito, kaya samantalahin nyo yung pagkakataon kasi kaliwat kanan naririnig ko na problema sa kanilang pagpapalaga ng sticker, paano po makakakuha ng RFID. So ito naman siguro yung public service natin ng bahagi po ng mga malls na una na ang SM City Lucena. Ngayon po naman sa mga hindi naka-avail doon, nakaabot doon, meron po at magkakaroon sa Pacific Mall. Kinonfirm nga sa kanya na magandang staff or magandang parang PAO ng Pacific Mall, si Ms. LB Abinido. Good morning, Madam LB Abinido. Kinonfirm sa akin yan na magkakaroon sila niyan. Sa
Pre-registration po, during po niyan, ang kinakailangan po ninyo, magdala kayo ng sarili nyong ballpen at enrollment form per vehicle and 1 vehicle only per applicant. Samantala, during installation, gagawin pala yan sa December 5, ay wala po kayong dadalhin na anumang dokumento, just bring your accomplice enrollment form with control numbers. Magbabayad po kayo ng 200 piso as initial load on December 5. Strictly no vehicle, no installation policy. Teka, parang tayo yata kinukumbida rin ng SM. Ano ba yung bubuksan nila mamaya? Kenny Rogers, nasa bahagi po ng second floor, nagugutom na ako, hindi pa ako Teka, naghapunan. may kapangalan yun na, yung Benny Rogers. Si Pamang Kenny. Hindi, Kenny Rogers yung sinasabi mo, manok kayata ang masarap yan, Yung di ba? kay Mang Benny, Benny Rogers ano naman siya? barbershop. Si Mang Benny at saka saka si Mang Roger. Saan located yan? Sa bayan doon nagpapagupit yung kuya ko, si Kuya Gemi, doon nagpapagupit yan. Totoo, Benny? Benny Rogers, ang pangalan. Rogers. Nagtatawa nga ako nung una ko malaman yun. Nakapagpagupit ako dyan Maganda once. yung pangalan ng barbershop na binuksan dati ni board member Billy Andal, Billy the Barber. Itong kay Kuya Gemi ay Benny Rogers. Yung pala, si Benny at si Roger, yung dalawang matanda May magugupit. very catching, no? Kaya Kasi sounds ginamit yun familiar to Kenny Rogers. Opening po niyan mamaya po sa Masarap second ba ang floor. manok dyan? Hindi ko tiyak kasi alam mo naman. Makakain ako dyan, matagal na sa Manila. Nakapag Manila siya. Hindi, noon pa, wala pa tayong lockdown. Noon pa, naisama ko ng Kuya Gemi dyan. Alam mo, natutuwa po ako mukhang kapag masarap. merong mga nagbubukas ng ganyang klase ng business establishment, mga stalls dito sa Lucena. Kasi tayo ay nagiging gasgasman ngayong araw na ito. Familiar din. Anong sabi? Dahil meron isang sikat na kapihan, may kapasidad ang taga Lucena, may Oo, pera. oo. Diba? Maniwala kayo, may mga nagsasabing ang mahal naman ng kape sa mga mamahaling coffee shop ng mga nasa malls natin. Pero tingnan ninyo, ang dami pong humihigop doon ng kape. Kahit daw estudyante, kaya bumili. Oo. More than 100 pesos ang kape dyan sa mamahaling kape niyan. Kaya Kape I yan. doubt din naman talaga Kaya kung lang, wala naghihirap CR. tayo mga Pilipino. Meron naman for Meron ba? exclusive for their staff only. Ay, paano yung customer para Lalabas ka, maghahanap ka ng comfort room sa loob mismo ng department store or sa bahagi ng mall vicinity. I mean, dapat ang isang coffee shop ay may sariling comfort room. Basic Meron yan. naman dati, kaya lang due to COVID-19, mukhang pinangangalagaan po yung kalusugan ng kanilang mga staff para siguro tuloy-tuloy makapagtimpla ng kape, makagawa ng Siguro, kape, baka- kaya para lang sa kanila muna Oo, yun, oo pansamantala. nga, So, kaya- congratulations sa management ng SM City Lucena, may bago na namang Sino ba pupuntahan. nang sa atin dyan? Si Ma'am Lily Batasores, magandang umaga at good morning. Hindi ko makakalimutan si Kuya Felipe na masarap magtimpla ng kape at si Warren na napakabilis naman. Ay, kaya lang, meron na naman Parang yata kidlat yan, si parating Warren. mamaya mga taga-Pidea. Maraming salamat kay Miss Aida Kabuyaw ha, ng City Anti-Drug Abuse Council ng City of Lucena sa kanila pong paanyaya imbitasyon. Magkakaroon po ng programa mamaya sa kanilang opisina Sino bang happy sa dyan? pangunguna po ng PIDEA Regional Office. Usapan droga to. Doon sa Kadak, sino ba ang ating chief dyan? Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi, Si Ma'am Francia si Francia Britannia Malabanan. Malabanan. Siya yung, Tama ba? Baliktad ang pangalan. Francia Malabanan. Ano man, si Ma'am Basta, Francia po ang Francia. chief ngayon ng City Anti-Drug Abuse Council. Marami pong salamat sa imbitasyon. So may parating na mga opisyalis ng regional yata, ng region, ano? Kaya nga, hindi ko na malaman kung alin ang uunahin ha, sa dami ng invitation. I-congratulate ko ang kumpare mong binabanggit sa Sino? umpisa pa lang ng ating palatuntunan. Anong rank niya sa BJMP? Parang JO3. JO3 Manolo Reo. Kung hindi ako nagkakamali na awardan yan, hinahanap ko kung mapapansin niyo po sa inyong mga screen. Kanina pa ako nag-scroll ng Aba, buti ka pa, telepono. Nagawaran niya ng pagkilala kung sa isa bang food chain ay best employee yan Ganun ba? Sa Hindi bahagi ko alam ng Quezon, 3 lang silang nabigyan Dati pa? ng pagkilala. Dati pa No, yan? recently, 2 days or 3 days ago. Aba, Alam mo hindi naman ng nababanggit sa kaibigan akin. mo, napakatahimik lang Nagkausap yan. kami sa telepono, hindi nababanggit. Congratulations po at doon sa dalawa pang kasama niya na nabigyan din po ng pagkilala. Paumanhin, hindi ko po matukoy yung particular po na pagkilala na ipinagkaloob sa inyo. Sadya yatang pagka hindi pa naghahaponan, hindi nakakaalala eh. Anyway, Congratulations! congrats ha, paring Manolo Reo na meron siyang may bahay na Napaka-devoted din naman talaga sa trabaho. Yung Ay, mga ganun din ganyan yung na bahay niya. dedikado sa trabaho, dapat talagang bigyan ng pagkilala. Yung bang sa kanila, may recognition o wala, ginagawa po yung kanilang tungkulin. Siya. Sana dumami pa kayo. Siya, mapapapaskuhan ka ni Maring Rona niyan ha. Good morning ha, Maring Rona, dyan sa bahagi ng
United Kingdom, kay Maring Rona Mijares. Mabuhay po si Reyes. Vice Mayor L.A. Rowanto ng bayan po ng Infanta. Tuloy-tuloy yung sa kanilang ginagawa na pamamahagi ng plywood, yero at pako. Ito po, wag po sanang magtampo ang iba. Ito po ay para doon sa mga mas higit na nangangailangang naapektuhan po ng mga nagdaan nating sunod-sunod na kalamidad. Kasi yan po ay mula sa Sariling Sikap Program, mula rin po sa dukot bulsa ng ilan nating mga opisyal. Kumbaga, partner, pinag-ambag-ambaganan. So, maiwasan sana natin yung pagsasamantala, ibigay po natin pagkakataong matulungan talaga yung mga higit na dapat nating bigyan ng tulong. Ayun, good morning, Tumatas ang krimen, Bahala ka na, Pilato, Tumatas ang krimen. Yan ang sinasabi ko. Bahala ka Meron na, Pilato. tayong Provincial Peace in Order Council. So, dapat siguro kung aktibo pa yung konseho na yan, magkaroon ng pag-convene ng meeting para pag-usapan natin yung present situation ng peace in order sa kabuuan po ng ating lalawigan. Lalo na't pupunta nga tayo sa season ng Kapaskuhan, no? Although nasa mga kani-kanilang bahay ngayon ang marami nating kababayan, yung krimen patuloy pa rin po namang nagbabanta. Yun yung binagit ko nung minsan, nung Sunday ba yun, na ang pag-address sa isang lalawigan na hindi lang yung pag-aayuda o COVID. Correct. Yung crime, dapat i-address. Mukhang napapabayaan ni Governor. Tama, yung ating disaster, ang ating health, ang education, peace and order, lahat yan dapat kasi hindi na dapat iiwan magpapabilis. kasama sa top priority Kasi na siya naman yung chairman pagtuunan. ng Peace and Order sa probinsya. Co-chair ang provincial director. Sa tingin ko, mukhang hindi sila nagkukonvene para i-address itong mga problema. Kasi yung droga, kita nyo, kahit nasa gitna tayo ng pandemic, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kaya, Di ba? dapat merong At saka, konkreto. hindi pati, alam mo, bukod doon, kaya talaga nagpo-proliferate yung drugs na yan. Hanap buhay na rin yan, alam mo. Correct. Naman. Usually, di ba, galing sa Manila, sabi nga ni Hepe Albacea, Oo. itong ating nahuhuling drugs, hindi naman dito. Mga nakakalusot na dadala rito, bagamat nahuhuli nga nila. Pero kita mo, wala kay imik-imik si Governor tungkol sa drugs. Samantalang before election, napakaingay nyo sa drugs. Kulang na lang ay bintangan yung magkapatid na drug lord. Pero kita mo, tahimik. See, yan ang sinasabi ko. Masama yun, yung nagbibintang ka nang wala Kulang ka na namang lang. proof. Kulang na lang ay bintangan sapagkat sa mga himig na pananalita niya, ay para ba Unless sinasabi niya nga, you have an evidence. ay, yun na At nga. dalhin mo sa korte. Ayun na nga. Ay, bakit naman tahimik ngayon? Wala naman ako narinig sa bibig ni Governor na tungkol sa drugs. Wala naman, di ba? So, awan ko kung anong ginagawa nila pag-monitor dyan sa drugs. Mabuti na lang, masipag din ang provincial director at saka ang city director, ang chief of police natin dahil nahuhuli. Kasi alam niyo yung droga dati-rate, andito lang yan sa mga sentro na lugar. No, wala pong problema ng illegal drugs sa mga islang na bayan. But now, Meron. tingnan natin, kahit po Napasok din. doon sa mga malalayo nating municipalities, problema na ang droga. Kaya nga, tanino natin ni Adler, sa mayor ba? Sa mayor lang ba? Hindi naman, dapat pati kay Gov. Dahil nasa probinsya tayo, ang pinakamataas na opisyal natin ang tawagan natin ng pansin. Ayun nga sinasabi Hindi sa ko. dinidiktahan po ng palatuntunang istana, pero ito yung nakikita nating pwedeng magawa para sa ganitong maagang panahon. Hindi ko alam kung matatawag pa ba itong maaga dahil ang droga mukhang sakit na ng ating lipunan. Hindi lang naman ang probinsya natin, buong bansa ito. So sana magawan pa rin natin ng ma-minimize. Oo nga, Makontrol kahit papano. Ako Kasi rin yung kapakanan ng even yung pinakamaliliit nating mga anak, wag nating hintaying mabiktima ng krimen na ang ugat po ay droga. Kasi mo partner, kaya ko lang naalala yan. Granting na sinasabing nabibigyan ng trabaho ni Governor Danny Suarez, yung ikay member ng Puli, Tupad, Q1K, granting na binibigyan mo yun ng 500 na sweldo. Bakit yung mga nahuhuling tulak, yun yung mga dati nang nahuli, yun ang bigyan mo ng trabaho para hindi na magtulak. Bumabalik at Nabalik at nabalik yan. ha? Kasi Sige, nga, lumagat lahat na nasanay doon sa pamamaraan ng pagkita ng madali. Ayun, Kasi magbenta ka lang, huwag ka lang mahuhuli, na at walang Hindi. magtitip sa'yo, ay meron kang... madali din naman itong kay Gob. Kasi itong Oh. binibigyan ni Gob ng trabahong ito, biski nung past governor kay David, ganyan din mo, wala ka namang gagawin basta tatanggap ka lang ng pera. Magmo-monitor ka lang.
anong imo-monitor? So Eh, di sana, krimen, siguro. so sana na-solve natin to, nakita natin kung sino yung halimbawa sa barangay A, no? Dapat nakita natin doon kung sino yung nagpapakalat ng droga, sino yung Eh, nagbebenta na pangunahin. Kasi yun yung i-check natin, no? Kasi sayang po ang pera ng ating pamahalaan, pinupunduhan po natin yan kung ganyan yung katotoo, yung balita At na saka- merong mga grupo na sumusweldo po sa provincial government natin na ang tungkulin, ang tasking mag-monitor ng anong imo-monitor? Eh, di mga krimen sa barangay. Oh, di alamin nga natin. Yun na nga sinasabi ko eh. Makatulong sana ng mga barangay officials natin, yung barangay officials magpipid naman sa PNP. Oo, kaya nga tingin ko hindi sila si Provincial Director at si Gob mukhang hindi nagko-convene, hindi sila nag-uusap pa yung Peace and Order Council. Mukhang hindi nag-usap o baka naman hindi ko lang alam. Eh kasi sabi ko nga sa'yo, hindi lang yung COVID. Sige nga, nagsosolve nga. Ayun yung COVID, patas ay patas eh. Halos hindi rin naman, wala rin naman ginagawa yung IATF sa ngayon. Sa tingin ko sa tingin ko. Maaring meron, hindi ko lang nalaman. Maaring meron, hindi ko lang nalaman. Pero, sabi ko nga siya, tumatas ang ating bilang ng COVID cases sa lalawigan. Sa 5,000 na halos, di ba? At yung death ay tumataas pa rin. So, hindi ko alam kung anong ginagawa sa IATF ngayon ng ating chairman. Of course, si governor din ang chairman ng IATF. So, wala bang press release tungkol dyan sa mga sinasabi ko sa crime, sa pag-address ng COVID, walang Baka press release. iniipon para sa State of the Province address na gagawin kung kailan yun hindi Hindi ko ka tiyak. pwedeng gumawa noon. Dahil Hindi ka pwedeng gumawa ngayon, dadamihan ng tao pero naman. pwede mong gawin via online. Pwede. So Pero magkakabang pa ba kami noon? Hintayin pa ba Oo. natin na lumobo yung bilang ng mga nangyayari nating krimen bago natin sabihin sa publiko? Ngayon pa lang na mangilan-ngilan para mabigyan natin ng babala ang lahat para makapag-ingat. Oo, kasi nga kung i-address ng tama itong COVID, dapat ang pasimuno na Sa para- Quezon, hindi na nawawala sa mga reports sa Oo, national television. panglima Kanina, tayo, panglima. madaling araw po, nanonood po ang inyong lingkod. Mga alas 3 yan ha, ganyan po kaaga, nagising na po ang inyong lingkod. Nakikita ko, kabilang tayo sa mga top provinces. Panglima, kung hindi ako nagkakamali. Oo. O baka mali ako. Panlima tayo, kasama tayo sa high risk pa rin. High risk. Yung Lopez nga, kasama rin. Batiin ko muna na magandang umaga, araw-araw raw nakatutok sa ating palatuntunan. Salamat po ng marami sa inyong tiwala. Si Ma'am Mercy Belus ng Capital Home Site. Marami pong salamat, Ma'am. Kaya nga, itong sinasabi ko, ay ito yung napapanahon para... Tingnan mo si Sara Duterte, si Mayor Inday. Nilockdown niya. Pinalitan niya yung status, yung quarantine status. Kung kailangan magpit, dapat gawin. Dapat gawin. Ang problema, So, kailangan, pag naghigpit ka, kumpleto ka rin naman. Kung sa katawan mo, isang gamit mo sa sakyan, may mga accessories ka, Hindi. pagkain, para pang ayuda. Hindi, Ang kasi- problema, pag nag-lockdown ka, Oh. kung gagawin ng chairman ni Gob na hihigpitan ng dapat hindi lalabas at hindi magkukumbin ng maraming tao para ipamigay yung ayuda at magsalita, maraming tagapagsalita. Hindi Ay, dapat hindi. yun. At pangalawa, mm, paano niya isasara o temporary hihigpitan ang paglabas ng tao? Paano yung pagpapataya sa STL? Malaki papasok niya sa probinsya, sa mga mayors, itigil sa muna natin gobernador. yung STL. Paano mo titigil? Masarap meron yan. Paano mo titigil? Sinong nasasarapan? Sila? Sila. Uy, sila lang naman pala eh. Sila masasarapan. Bakit Oh. hindi sila masasarapan? Pera yan. Sila lang naman pala eh. Sila nga. At saka, hindi naman. Meron din ilang nasasarapan. Siyempre, mga tinutulungan nila. At saka yung mismo mga magpapataya. Isa pa Sumusunod yun. naman yan, no? Para po doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin, baka naman tuluyan kayong magalit. Tinitingnan natin dito, dapat may mga, yung nasusunod po yung mga safety protocols. Kaya kita, magaling si Mayor Inday Sara. Nilak-uli niya ang Davao, ha? Kung ano yung Higpitan kailangan, kung ano yung the best na dapat gawin, dapat yun ang i-implement. Kaya ba naman ni Governor Danny Suarez na palitan ng ating i-recommenda nila na palitan ng status ng quarantine status natin? Kaya ba naman gawin yun? I-recommenda. Pagka nga ginawa mo, yung tigil ang STL, walang makakapagpataya, iyak si Bangus niyan pagka nagkaganyan, no? Sino ba yung bangus na Di yan? yung kapitalista. Di ba? Paano? Mapipilayan na naman yung Magandang ating umaga, Ma'am ilang mga Elvia tao. Benido, kay General Manager Katahabrika ng Pacific Mall Lucena. Meron silang mga pakulo dyan sa Pacific Mall, ha? December 5, 12, 19, and 23. Meron po silang shoppers ayuda from Pacific Mall for Christmas. At saka meron nga yung plants, vegetables, and paintings naka-display po sa atrium ng Pacific Mall Lucena. Baka hindi po kayo abala ngayong maghapon o sa mga susunod na araw. Patuloy po yan na makikita nyo sa atrium po ng Pacific Mall. Di ba si Jun Bay, nakita natin?
Yes, good morning, sir. At Good saka morning, sa ha? AIDS Communications kay Ma'am Grace at kay Ma'am Lilibet. Oo, good morning ha, Mr. Junbei. Umaalam ka na kay Junbei, kay alas 7 sir. na pala, oo, ha. Muli po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aming programa ito ng Stand Up Balikitan with Dr. Helen Tan, ha. Seeking Formaran po, pansamantala nagpapalam para muling bukas ay Pahina ka magbalik. ng pahina. Magandang umaga po, ha. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaubayan sa kabuuan po ng isang oras. Patuloy nyo kaming tinutukan, sinamahan sa ating iba't ibang mga pinag-usapan. Pasalamatan natin ang ating mga nakatuwang mula sa bahagyang teknikal, mga humahuhusay na sina Randy Remontigue, Danny Ordonez at Junjun Salobre at ang marami pa iba. Gayon din ang mga himpilan na nakatuwang natin kagaya po na 95.1 Kiss FM, 97.5 Radio City, 105.3 FM, Pakakang ng Bayan nanood via Broadcast Channel 6 at kaya sa pamagitan po ng Channel 8. Kayo din sa mga himpilan ng 98.9 Love FM, Bayan po ng Lopez, 93.3 Radyo Serbisyo, bahagi po ng Gumaca, 98.1 Supreme Radio, Bayan po ng Tagkawayan, 92.7 Spirit FM, Bayan po ng Infanta. Mapapakinggan nyo kami dyan mamayang alas 9 ng umaga. Ako po naman ang inyong nakabalitaan mga kaubayan, maliit pong tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, patuloy na nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog sa ngalan ni Congresswoman Helen Tan, ang inyong lingkod, Cecilyn Tutor. Magandang umaga, mabuhay tayong lahat. The preceding was a paid broadcast. Ang mga narinig na opinyon at pahayag ay pawang sa black timer lamang at hindi ibig sabihin ay ito na rin ang pananaw ng may-ari at management ng himpilan. 1976, unang napakinggan ito.